Hello po nga bossing, ito nga pala yung Alatzer 4G 3G Industrial Wireless Router. So, pwede to sa 12 volts or even 19 volts. 12 volts recommended. So, basically sa band dito sa ating Pilipinas ay band 1 and band 3. Tapos, band 40 and band 41 lang dito sa Pilipinas. So, ulitin ko, band 1, band 3 dito sa Pilipinas, tapos band 40 and band 41 accepted dito sa Pilipinas itong mga band frequency na 4G. So, okay pakita ko lang po itong antenna main, tapos diversion antenna, tapos wifi antenna. Ayan. Then, ito meron din itong power supply or yung pinaka saktong-sakto ito sa mga naka-kotse or naka-bus or even tricycle. So dito na ipa-plug or kapasok yung wiring dito sa voltage. So dalawang SIM card ang gamit natin. Ito parang na-reset SIM card 1, tapos ito SIM card 2. Ayan. So meron siya failover. So mamaya mapapakita ko sa video anong failover tinatawag. So ito nga pala yung SIM 3. So insert natin yung dito SIM. Ayan. So sa SIM 1 tayo. Itong dito SIM ay sa SIM 1. Pasensya, medyo maingay sa labas kaya nagpa-voice over lang ako dito sa video na to. So ayan. So dito SIM ay SIM 1, tapos yung next naman ay sa SIM 2 yung GOMO SIM. Yung GOMO SIM pala wala siyang load, kaya diyan ko mapapakita yung pagka fail over mamaya. So lagay natin itong GOMO SIM na walang load. Yung dito SIM may load yun, kaya mapapakita ko sa inyo yung tinatawag nating fail over. So ayan, nakasalpak na po yung GOMO SIM sa SIM 2. So ito nga pala yung mga sa ating programmer yata itong ports na to, wire ports. Tapos ito LAN 1, tapos LAN 2, tapos LAN 3 or even 1 port. So parang okay naman to sa mga pwede ma-install sa bus or even sa sasakyan nating kotse, tricycle or even motor. So ayan, huwag kayo matakot sa plug ng power supply kasi meron siyang voltage protection kahit magkabaliktad yung polarity ng voltage. So testing natin. So ito nga pala ay naka-ready na tayo. So naka-magnetic base antenna tayo. So ito nga pala yung pinutol kong power supply sa Huawei at power adapter. So voltage positive tapos negative. So ayan, ginupit ko yung mismong power adapter ng Huawei ko. So okay, ayan, SIM 1, SIM 2. Then ayun yung setup ko. So testing natin itong magnetic base antenna. So pakita ko nga pala ito, since walang load yung GOMO SIM, nag-automatic siya ma-detect yung mayroong load na dito SIM natin. So ito, naka-primary yung SIM 2. Yung SIM 2 natin ay GOMO SIM. SIM 1 natin ay dito SIM. So yan, nag-automatic siya na failover. So makikita mamaya sa one status ba yun. So okay at pakita ko pala yung band selection. Teka lang, so band selection, ayan mga
GSM tapos LTE or 3G. So sa kabilang naman, yan mga band selection. So okay din siya. Ito yung mga mala 4G version ng industrial. So naka LTE only. Ganun din sa SIM 2 naka LTE only. So di ko alam mo iba dito pero okay. Okay, check natin one status. Ayan, detected yung SIM1 natin ay dito SIM. So naka-primary yung SIM 2 no kanina or main. So nag-down siya sa bandang SIM1 ngayon. Which is yung dito SIM may merong load. So 65 dBm. Naglalaro yung dBm natin sa 75 or 65. So naka-magnetic base antenna yan. So ulitin ko naka-primary yung SIM 2 or main SIM 2. Then magda-down siya pag walang ma-detect na data sa SIM 2, automatic lilipat siya sa merong nakaload or data sa SIM 1 natin. Kaya yan yung tinatawag natin failover. So okay no, once mawalang load ng SIM 2 natin, automatic lilipat siya sa merong load na SIM 1. So okay, ayan po yung uli yung setup natin. So okay, detected na dito SIM. So okay, mag-speed test tayo gamit ang dito SIM. So naka-magnetic base antenna. So every time to time pwede magbago yung speed test ng results. So sa ngayon parang mabilis pa rin kahit naka-magnetic base antenna. Pero depende kung anong na-capture niyang band or frequency band. So yung upload naman mababa no. So later on testing natin yung naka-input na outdoor antenna which is yung 4x4 hybrid MIMO ko. So okay, lipat muna ako sa hybrid MIMO. So ayan. So naka-input yung outdoor antenna natin. Ayan. So check natin yung signal status. Ayan, full bars. Okay, 61 dBm. So stable na po yung 61, di siya lilipat ng 75 or 65. So wait, testing natin. Merong outdoor antenna. Okay, looks slightly decrease. Pero sa upload, increases. So higher upload, okay. So punta tayo sa results, review natin. So i-compare natin kanina sa 27 Mbps na may magnetic base antenna, tapos okay, tumatch yung upload sa outdoor antenna 15 Mbps. So okay, balik natin yung subukan natin sa pangalawang speed test ng naka-outdoor. And later on, balik natin yung magnetic base antenna after nitong pangalawang speed test. Pangalawang speed test ng outdoor. So, yan. Tumas kita pa so 27 ulit. Tapos yung upload, naglalaro sa 14-15 Mbps. So okay, let's go back sa sa
LTE magnetic base antenna. Okay, sineset up ko na po yung magnetic base antenna. So tanggalin natin outdoor antenna. Okay, nakatanggal na yung outdoor antenna. So, balik tayo sa magnetic base antenna na indoor antenna. Itong magnetic base antenna pwede idikit sa bubong ng kotse. So, pwede po ito sa nakakotse o sa tricycle. So, sa parang antenna. Okay, nakaset up na tayo balik sa magnetic base antenna. So okay, balik tayo sa sa speed test. So results kanina, ayan. Kapag naka-outdoor antenna, malakas yung upload, no? So, okay, testing natin dito sa naka-magnetic base antenna. So, check yung signal status. Okay, 60 something. 71 dBm. Okay. From the last speed test natin sa magnetic base antenna, ayan, sa 6 or 5 Mbps, or every time to time pwede magbago talaga speed test natin. So depende talaga sa band or sa frequency na nasasagap niya. So from the last speed, 4 Mbps, upload 1 Mbps. So okay, very helpful na magkaroon tayo ng outdoor antenna. Okay, tested Alatse 4G 3G industrial router. So portable po siya, small but terrible, at pwede siya ma-install sa inyong kotse, sa inyong tricycle, or even sa inyong motor, or even sa mga pedicab driver na gusto magkaroon ng wifi on the go. So up next ang video ay nasa Cabuyao, Laguna ako. So sa Cabuyao, Laguna, gamit ko ay dito SIM. So naka-antenna stick siya, so or magnetic base. So okay, palagay ko pwede ito sa mga naka-kotse or naka-motor or tricycle. Itong ganitong portable router na industrial router. So, okay, testing natin siya dito sa house ng mother ko. So, okay, speed test. Then actually, parang may nagustuhan yata ako dito. Palagay ko meron siyang meron siyang failover. Kasi naka dual SIM to, so naka main sa SIM 2. So actually kanina ko pa tinitesting to. So yung dito SIM, mukhang mahina yung dito SIM. So single SIM ko muna tinitesting to. So okay, mag speed test tayo. So pang status ulit. So 69 dBm.
later on, input natin yung outdoor antenna. So okay, okay siya, pretty good naman siya as portable. So as 4G, ganyan talaga speed test natin. So subukan natin mag outdoor antenna. So remove ko lang ito. So 4G, so may remove these things. Okay. So finally remove okay, input natin yung outdoor. So ito yung outdoor antenna to make stronger yung kanyang signal status. So medyo okay. Okay, check natin yung signal status. Looks good. Negative 59 dBm. So okay, let's speed test. Looks improving with outdoor antenna. So looks very good because nasa outdoor antenna tayo. So small but terrible, tested.